Kung ikaw yung tao na priority yung ecosystem, software, camera, battery, and also more on optimization kaysa sa raw performance, I think itong phone na to yung bagay sa'yo. And ito ang Samsung A57 5G, which is the upgraded version ng legendary A56 na kaka-unbox lang din naman natin. And sa video na to, pag-uusapan natin kung ano yung kakayahan nga ba ng phone na to, ano yung mga dapat yung aasahan sa phone na to, and also, kamusta naman yung pricing niya dito sa Philippines kasi nirelease na to. Kaya kung interesado kayo, tara pag-usapan at i-unbox natin itong phone na to. Let's go! So kung bago nga lang pala kayo dito sa channel, ito nga pala ang Paracoy's First Look Tech na kung saan dito kami nag-upload ng mga unboxing and first impression video namin sa mga unit na i-review sa Paracoy's TV and Tips YouTube channel. And yung motto namin sa channel na to is no script, no fancy edit, just pure unboxing and first impression experience yung i-share namin sa mga videos. So gusto ko yung linawin kasi meron yung mga kaparakoy na nasanay sa mga in-depth reviews natin sa Paracoy's TV and Tips. So kung gusto nyo yun, panoodin nyo po yung magiging full review and in-depth review namin dito sa mga phones na ginagawa namin ng unboxing dito sa main channel. So abang-abang po kayo. So usapang presyo muna tayo. Bale, nasa 23,000 plus yung kanyang presyo para sa 8128GB variant. And then nasa 25,000 plus pesos naman para sa kanyang 8256GB variant. So pwede nyo itong mabili using the link dyan sa description down below. And kung ako yung tatanungin nyo para sa presyo, medyo expensive siya for me dahil nandito pa yung legendary A56. And actually, based sa spec sheet, almost konting upgrade lang naman yung ginawa dito ni Samsung. Pero titingnan pa rin natin kung ano yung pinakabentahin nito na pwede nating masabing papalit sa A56 or masasabi nating A56 pa rin yung panalo para sa pricing na to. Anyway, unboxan natin. Bali sa loob ng box, ganito lang naman yung tsura niya. Pag open natin, boom, yung unit agad. And nga pala, ito yung color blue, pero mamaya na natin pag-usapan yan. And dito sa loob na to, makikita natin dito yung ating panangdot, by the way. Yan, ating si ejector. And sa loob na to, makikita natin dito yung ating mga paperworks. Yan, na hindi nyo naman binabasa for sure. And then, yung ating charging cable na USB Type-C to USB Type-C. Nilagay nila yung paperworks, pero wala pa rin charger. Yeah! Anyway, ito naman yung next. Bali, napaka-straightforward lang talaga na unboxing experience lang yan lahat. And then, ito na agad yung ating phone. Pinakamabilis sa unboxing na pwede natin gawin sa isang phone. So, tanggalin na natin itong cover niya. Wow! Satisfying pa rin talaga at the end of the day. And ito na yung ating Samsung A57. And una ko agad napansin dito habang hawak-hawak ko siya, yung kanyang premium build quality. The same sa A56. Meron tong aluminum alloy frame, naka-glass back and glass front na protected ng Corning Gorilla Glass Victus Plus. And ang nagustuhan ko dito, yung hinaing ko dito sa ating A56 na medyo matalas na corner, na bago na nila dito. Napansin ko agad yan nung hawak-hawak ko kasi nung ginawa ko yung first impression unboxing sa A56, gantong hawak pa lang, alam ko na agad na matalas yung corner, pero dito na-eliminate na yan. So na-fix yan ni Samsung sa part na to. Yeah, talagang matalas yung A56. I don't know why. Pero dito, no, hindi ko siya na-experience. Hindi ako nagkaroon ng nakakairitang feeling dito sa thumb ko. Wala naging problema para sa palad ko, sa palm ko. And same design lang din ng mga flagship and premium phone. Naka single color or naka solid color back finish. And then meron tayo ditong curvy corners, boxy shape style. Just a typical Samsung or iPhone or flagship phone thing. Yun lang naman siya in overall. And the boot up na natin siya, and ito yung kanyang display. By the way, meron tong 6.7-inch 120Hz AMOLED screen display. And yeah, solid yung display niya in overall. Pero nandito pa rin yung medyo makapal na bezel niya. The same sa Samsung A56. And comparing these two, mayroon namang cuts na nangyari sa kanyang bezels. Kung titingnan ninyo side by side, medyo mas malalim na or medyo mas manipis na yung bezels ng ating A57 kaysa sa A56 na medyo makapal pa rin. Yan, yung dalawang yan. Kung makikita ninyo, mas manipis na yung bezel sa A57, which is I like. And speaking of upgrade, naka-Exynos 1680 chipset na to. Actually, same configuration lang din naman to ng Exynos 1580 na nakita natin sa Samsung A56. Naka 2.9 GHz din na clock speed and halos the same na GPU yung ginamit. So in overall, halos siguro magiging the same lang sila na performance. Pero gaya ng sabi ko, hindi ko pa naman na-experience, hindi ko pa naman nakikita. And konting reviews lang yung napanood ko about sa review ng phone na to. And yeah, gusto ko rin talagang ma-experience kahit meron ng review lumabas, mas gusto ko siyang ma-experience on my own para masabi ko na okay yung performance niya. Kaya abang-abang kayo sa gagawin natin full review para dyan. Pagdating naman sa software, naka One UI 8.5 na tayo dito, which is the latest. And then, pagdating naman sa kanyang battery, ginamit
ginamitan to ng 5,000 mAh battery capacity lang din. Actually, the same lang sila ng A56, then meron din tong supported the 45 watts fast charging support. Then, pagdating naman sa camera, merong konting upgrade. Then, meron tayo ditong 50 megapixel camera sensor para sa ating main, 12 megapixel para sa ating ultra-wide, and 5 megapixel naman para sa ating macro lens. And yeah, dito siya. Actually, wala na naman gumagamit ng macro lens. Ganon din yung configuration dito sa ating Samsung A56. Although, medyo bump up yung megapixel dito, unlike dito sa A56, pero the same lang silang may macro lens. I hope ginawa na lang nilang telephoto camera to para sana palag-palag. Super sulit na ito kung kahit ang presyo niya 25,000 pesos or 26,000 pesos, good sa good siya kung naka-telephoto camera tayo. Dahil kung ikukumpara natin to sa mga phone na mayroong telephoto camera, I would choose the Poco X8 Pro kaysa dito. Pero for raw performance, ang pinakapanglabang kasi talaga nito is yung kanyang operating system and also yung kanyang ecosystem at the end of the day. Hindi natin may kakaila, malaki talaga yung agwat ng software experience ng mga flagship brands, gagaya na lang ng Samsung and iPhone, pati ng nating phone. And syempre, siguro masasama na rin natin sa Xiaomi. Pero in terms of overall experience, iba talaga yung napipili ko pag gumagamit ako ng One UI and also ng Origin OS. Yan yung mga favorite ko kasi. Kaya kung makikita ninyo yung pag-navigate dito, super fluid, napaka-smooth, walang ka-problema. Pag nag-open ka ng apps, walang ka-problema. Pag mag-switch ka ng apps, wala din ka-problema. Napakabilis and napaka-simple. Pero kaya nga nang sabi ko, hindi ko pa naman siya nagagamit ng lubusan, kaya wala pa ako mabigay na final verdict kapag device ito. And tingnan natin kung ano yung magiging overall experience ko dito kapag ginamit ko na siya ng balagbagan. Isasaksak ko na yung SIM card ko dito sa A57 and isasaksak ko rin yung isa kong SIM card dito sa A56. Sabay ko silang gagamitin at aalamin ko kung sino yung best sa kanilang dalawa and also ano yung bintahin ng dalawa bukod sa presyo and also overall specs. Kaya kung interesado kayo dyan, sama-sama tayong manood sa Para kay Steven Tips. And dito ko na tatapusin yung video. Yun lang guys. Peace out and kita-kita tayo sa full review. Yun lang. Peace.